Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ngayon ating gunitain ang mahal na Birhen Maria, ina ng simbahan. Isama natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw at sa itong oras na misa. Ang inyong mga intensyon ay narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor ng Itim na Nazareno Pong Isus ng Quiapo. At ang mga intensyon ng mga nakiisa sa atin sa pamagitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, Twitter at iba pang social media dito sa ating bansa at sa iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon ng mga na-cross-posting na mga chapels, groups at communities sa iba't ibang parokya. Isama rin natin sa misang ito ang ating intensyon sa isang matagumpay na paglalakbay bilang simbahang sinodal. Mga kapatid, tayo ay nagmana mula sa unang ina na si Iba na dahil sa kanilang mali na pagpasya at pagpili sa buhay, nagkaroon tayo ng kamatayan, bunga ng kasalanan. Pero sa pagsang-ayon sa kalooban ng Diyos ni Santa Maria Birhen, nagsimula ang panibagong sambayanan, ang simbahan, sa pamagitan ng mahal na Birhen Maria. Siya ang ina ng simbahan. Dahil hindi tayo tulad ni Maria na walang bahid sala, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa iyong kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, Ikaw ang nagdudulot ng tanang pagdamay at kasiyahan. Ang anak mong nakabayubay noon sa krus na banal ay nagbigay ng kanyang ina upang maging ina naming tanan. Ipagkaloob mo, pakundangan sa inang mapagmahal, na ang iyong sambayanan ay magalak araw-araw sa ibayong kabanalang kinakamit ng mga kaanib mong isinilang, upang sa kandungan ito ay maakit ang sangkatauhan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Pagkakain ni Adan sa bunga ng puno, tinawag siya ng Panginoon at tinanong, "Saan ka naroon?" "Natakot po ako nang marinig ko kayong nasa hardin. Nagtago po ako sapagkat ako'y hubad," tugon ng lalaki. "Sinong may sabi sa iyong hubad ka?" tanong ng Diyos. "Bakit kumain ka ba ng bungang ipinagbabawal ko?" "Kasi pinakain po ako ng babaeng ibinigay ninyo sa akin," tugon ng lalaki. "Bakit mo naman ginawa iyon?" tanong ng Diyos sa babae. "Mangyari po'y
nilinlang ako ng ahas, kaya ako natuksong kumain. Tugon naman niya. At sinabi ng Panginoon sa ahas, sa iyong ginaway, may parusang dapat na tanging ikaw lang yaong magdaranas. Ikaw ay gagapang ang hatol kong gawad at alikabok ang pagkaing dapat. Kayo ng babae laging mag-aaway, binhi mo't binhi niya'y laging maglalaban. Ito ang dudurog ng ulo mong iyan, at ang sakong niya'y ikaw ang tutuklaw. Eva ang itinawag ni Adan sa kaniyang asawa, sapagkat ito ang ina ng sangkatauhan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dinggin ang ulat sa inyong mabuting bagay, o lungsod ng Diyos. Dinggin ang ulat sa inyong mabuting bagay, o lungsod ng Diyos. Sa bundok ng Siyon, itinayo ng Diyos ang banal na lungsod. Ang lungsod na ito'y higit niyang mahal sa limang bayan ng angkan ni Jacob. Dinggin ang ulat sa inyong mabuting bagay, o lungsod ng Diyos. Kaya't iyong dinggin ang ulat sa iyong mabubuting bagay, o lungsod ng Diyos. At tungkol sa Siyon, yaong sasabihin, ang lahat ng bansa ay masasakupan. Siya'y palalakasin at patatagin ng kataas-taasan. Dinggin ang ulat sa inyong mabuting bagay, o lungsod ng Diyos. Ang poon ay gagawa ng isang talaan ng lahat ng taong dooy mamamayan. Ang lahat ng ito ay magsisiawit at pawang sasayaw. Dinggin ang ulat sa inyong mabuting bagay, o lungsod ng Diyos. Magsitayo po ang lahat. Birheng Mariang mapalad, dapat magpuri ang lahat sa iyo at sa iyong anak. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, nakatayo sa tabi ng cross ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid na babae nitong si Maria na asawa ni Cleopas. Naroon din si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito, kanyang sinabi, "Ginang, narito ang iyong anak." At sinabi sa alagad, "Narito ang iyong ina." Mula noon, siya ay pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay. Alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay, at bilang katuparan ng kasulatan ay sinabi niya, "Nauuhaw ako." May isang mangkok doon na puno ng maasim na alak.
itinuhog nila ito ang isang espongha. Ikinabit sa sanga ng isopo at idiniit sa kanyang bibig. Nang masisip ni Jesus ang alak ay kanyang sinabi, naganap na. Iniyok-ayok niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Nooy araw ng paghahanda ay araw ng mga Hudyo na manatili sa krus sa mga bangkay sa araw ng pamahinga sapagkat dakila ang araw ng pahingang ito. Kahit hiniling nila kay Pilato na ipabali nito ang mga binti ng mga ipinako sa krus at alisin doon ang mga bangkay. Naparoon nga ang mga kawal at binali ang mga binti ng dalawang ipinakong kasabay ni Jesus. Ngunit pagdating nila kay Jesus at makitang patay na siya, hindi na nila binali ang kanyang binti. Subalit, inulos ng sibat ng isa sa mga kawal ang tagiliran ni Jesus. At biglang dumaloy ang dugo at tubig. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo mo na ang lahat. Magandang araw po mga kapatid ko ni Kristo. Palakpakan po natin ang Pong Isus Nazareno. Palakpakan din natin ang mahal na Birhen Maria. Ngayon, ginugunita natin ang mahal na Birhen Maria bilang ina ng simbahan. Ang unang ina, si Iba. Iba ay isang salitang Hebreo na female form ng Aba. Aba, tatay. Iba, nanay. Siya ang nanay ng lahat ng mga sanlibutan at lahat ng mga unang nilikha ng Diyos. Pero sa kabila ng pagtuturo ng Panginoon at nagbilin ang Panginoon na huwag nilang kakainin ang bunga ng kahoy na dapat hindi kakainin, ay ginawa ni Adan, ni Iba, dahil sa pag-udyok ng demonyo na nasa anyo ng ahas. Kaya po sa ating unang pagbasa, mula sa aklat ng Henesis Kapitulo 3, verso 9 hanggang 20, atin pong napakinggan na ipinasa ni Adan kay Iba ang kasalanan kung bakit nagpasya siya ng mali. At si Iba naman, na nagpasya siya ng mali, ipinasa sa ahas dahil sa ahas. Kung minsan sa mga mali nating pagpasya, pagpili o paghalal, ipinasa natin ang kamalian na resulta ng ating mga pagpasya sa iba. Samantalang hindi natin tinitingnan ano ang dapat nating pananagutan dahil sa ating mali na pagpasya, mali na pagpili, mali na paghalal. Dapat nating tingnan na sa bawat pagpasya sa buhay ay dapat ayon sa ating Panginoong Diyos. Upang ayon pa sa Salmo 87, ang mabuting bagay ang siyang dapat nating pagpasyahan sapagkat ito ang kalooban ng Diyos, sapagkat gumagawa ang Diyos ng lahat ng kabutihan. Ang ginagawa ng Diyos ng mabuti ay una sa lahat ang pagligtas, ang pagtubos sa atin sa pamagitan ng pagbibigay ng kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoong Jesucristo, na ngayon sa ating Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 19, verso 25 hanggang 34, ay nakapako, nakabayubay na sa krus. Maari tayong iligtas ng Panginoon sa ibang paraan na hindi siya mag-alay ng buhay. Pero ang
ang paraan ng tao. At ang pinipili lagi ng tao ay ang paraan ng karahasan, ang paraan ng kamatayan. At ito ay laging pinipili at pinagpasya ng mayoriya ng karamihan ng tao. Kaya dumaan ang ating Panginoon sa napakatindi, napakasakit na hatol at parusa, kamatayan sa cross. Na ito yung capital punishment noong panahon ng Roman Empire. Alamin natin, noong pinatay ang ating Panginoong Hesus sa pamagitan ng kamatayan sa cross, ay sinakop ng Roman Empire ang Israel. At ang tinanggap ng Panginoon na kamatayan ay isa sa pinakamatindi, pinakamasakit, pinakababa na paraan ng kamatayan. Ngunit kanya pong tinanggap upang ipaalaala sa atin na kahit ibigay ang kanyang buhay, kahit dadaan siya sa mababa at pinakamatindi at pinakamasakit na ibigay ng tao dahil sa pagpili ng tao sa karahasan at marahas na paraan, ay kanya pong tinanggap. Ngayon sa ating Ebanghelyo, ang ating Panginoon ay malapit ng malagutan ng buhay dito sa mundo. At sa sambayanan ng mga Hudyo at sa kultura ng mga Hudyo, ang mga lalaki ang siyang tunay na namumuno sa pamilya. Ang Panginoong Hesus, siya yung lalaki sa pamilya ni Santa Maria. Ipinako na siya sa krus at mamatay na siya. Kaya kanya pong ipinagbilin kay San Juan Apostol ang kanyang ina. At dito po natin tingnan ang ating Ebanghelyo. Sa ating Ebanghelyo, nakita ng ating Panginoon, nandoon si Santa Maria na ina, at sinasabi ng ating Panginoong Hesus sa versikulo 26, kapitulo 19, Ebanghelyo ni San Juan, sinasabi niya, "Ginang, narito ang iyong anak." At sa versikulo 27, "Narito ang iyong ina." Ipinagbilin ni Hesus kay Juan Apostol ang kanyang ina upang mayroong mag-alaga. Pero ito ay simbolo din ng pagtanggap kay Maria na ina ng simbahan. Kahapon nagkaroon tayo ng Pentecostes o 50 na sumasa atin ng Espiritu Santo at iniluwal o ipinanganak ang simbahan. At nang nailuwal na, ngayong Lunes, magkaroon na tayo ng ina ng simbahan. Sa dokumento ng simbahan, napakahalaga, konstitusyon ng simbahan, Lumen Gentium, na inilabas noong Konsilyo Vaticano II, Vatican Council II. Lumen Gentium, Lumen, liwanag, Gentium ng sambayanan. Kapitulo 8, na tinatawag rin konstitusyon ng simbahan, ay sinasabi na si Santa Maria ay ina ng Diyos. At kung babasahin pa ang buong chapter 8, si Maria ay ina ng sambayanan ng Diyos. Ibig sabihin, ina ng simbahan. Kung si Iba noon ay naging ina ng makasalanan na sambayanan ng Diyos, si Maria ay naging ina ng simbahan na sambayanang iniligtas sa kasalanan at tinubos ng Panginoong Hesus na binayaran niya ng kanyang kamatayan, hinugasan sa kanyang dugo upang ito ay maging dalisay na sambayanan. Kaya itong pagiging ina ni Maria sa simbahan
ay isang malalim na ugnayan natin sa mahal na Birhen Maria. Si Papa San Pablo VI, sa kanyang sulat sa simbahan na ang titulo ay Credo ng Sambayanan ng Diyos, na napalabas noong 1968, sa numero 15 sa dokumento, sinasabi niya na napakalalim at napakahalaga ang hindi mapatid na ugnayan natin sa pamagitan kay Maria sa misteryo ng pagkakatawang tao ng Panginoong Hesus at ng kanyang pagliligtas sa atin, na kung saan ang mahal na Birhen Maria ay nagiging ina ng Diyos, nagiging bagong iba, at nagiging ina ng simbahan upang maipagpatuloy ang pagiging ina ni Maria at responsibilidad sa pagiging ina sa pangalaga sa ating lahat. Na ibig sabihin, itong numero 15 ng dokumento sa sinulat ni Papa San Pablo VI ay nagpaalala sa atin na si Maria ay ina nating lahat. Dahil tayo ang membro ng simbahan, bagong sambayanan ng Diyos, na iniligtas, na tinubos sa hindi madali na paraan, ngunit binayaran ng pagpakasakit at kamatayan ng Panginoong Hesus sa krus. Patay na siya, pero sa verso 34, kapitulo 19, Ebanghelyo ni San Juan, inulos pa rin ng sibat ang kanyang katawan at nasugatan ang kanyang puso at lumabas ang dugo at tubig na simbolo ng kanyang dakilang habag para sa atin. Ang ibig sabihin dito, kung dakila ang ibinigay ng Panginoon para sa atin upang tayo maligtas, at kung ang mahal na Birhen ay nag-alay ng kanyang anak upang tayo matubos, ano pa kaya ang pag-ibig na hinahangad sa atin liban sa isang pamimintuho ng tunay sa Diyos at debosyon na malalim kay Santa Maria na dapat nating mahalin sapagkat siya ang instrumento ng ating kaligtasan, instrumento ng ating katubusan dahil sa kanyang pag-ibigay ng kanyang anak na ating pong Hesus Nazareno. Nang sa gayon, tuwing tayo ay naparito sa simbahan, tuwing nagkaroon tayo ng panalangin sa mahal na Birhen Maria, atin ring alalahanin ano ang kalagahan ng isang ina o isang nanay sa ating buhay. Lalo't higit na sa nanay o ina nating lahat, ang mahal na Birhen, na dahil sa kanya, tayo'y nagkakaroon ng buhay na ganap at ikasiyasya. Kaya lahat po tayo sabay-sabay sisigaw, Viva la Virgen. Okay? Viva la Virgen! Pray natin ang mahal na Birhen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo na matularan natin ang halimbawa ni Santa Maria ng may mababang loob, puno ng panampalataya at tanging handang tumupad sa kalooban ng Panginoon. Sa ating bawat panalangin na atin pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Bilang bayan ng Diyos, tayo naway sumulong sa ating paglalakbay sa pananampalataya sa ilalim ng paggabay at pagtuturo ng ating kaparian. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
Ang mga pinuno ng ating pamahalaan naway gumawa ng lahat ng paraan upang maitaguyod ang kapayapaan at pangangalaga, ang kapakanan ng kanilang mga nasasakupan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pamilya at pamayanan naway magpahayag ng pasasalamat para sa mga biyayang tinatanggap ng bawat isa at ng lahat. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tulad ni Maria, tayo naway magsikap, mag-abot ng tulong sa ating kapwang labis na nangangailangan nito. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating mga yumaong mahal sa buhay, naway makaranas ng kaligayahan sa piling ng Panginoon sa kanyang kaharian. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Diyos na aming Ama, ipinadarama mo ang iyong panatili sa aming piling, sa kabutihang loob ng aming mga kapatid. Patuloy nawa naming ipahayag ang iyong pag-ibig sa pamagitan ng buhay na naukol sa paglilingkod. Niling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Ating alay na alak at tinapay mula sa ating ani sa lupain ng Diyos nating mahal, na siya na rin nagdulot na tayo'y may maihain sa hapag. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na nasa dambana at gawin mong maging paghahain ng katubusang dakila upang sa pag-ibig ni Mariang Berhen, ina ng sambayanan, kami ay maalab na makapamuhay at sa pagkakaisa sa pagtubos sa tanan, kami ay sa Kanya makipagtulungan. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo Itaas sa rin. Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama ng kapangyarihan, tunay marapat ni kay aming pasalamatan ngayong pinarangalan namin ang mahal na Birheng Maria. Minarapat mong siya itampok bilang inang nagluwal sa pangakong manunubos at bilang unang kaanib sa bayanan mong kinukupkop. Sa krus, sinabili ni Jesus kay Maria ang sangkatauhang pinagmalasakitan niya upang magkamit ng muling pagsilang sa iyong pamilya. Kapiling ng mga alagad na lukuban ng Espiritu Santo, si Mariang nagdarasal ay huwaran ng sambayanang dumadalangin sa iyo. Iniakyat mo si Maria sa langit, tanda ng sambayanang sa iyo'y sasapit kapag itinampok ng iyong anak ang daigdig. Kaya kaisa namang nagsisiawit ng papuri sa humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukanta ng kabanalan, kasimitan ng Espiritu ng banal na makaloob na ito, pangpara sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang ko sang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin.
Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gaya naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang gantipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay may pag-asang sila'y muling mabuhay ganyan ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo dapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria, na ina ng Diyos, ina ng simbahan, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisan mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Reyes de Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May ipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng magaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Ngapa sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at tilay sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala
Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa yung siyang kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan siya. Kordero ng Diyos. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Katawan ni Kristong aming tinatanggap, nagbibigay buhay kaligtasang ganap, dakilang kaloob na sa aming bigay, tanda ng pag-ibig ng Diyos na buhay. O sakramentong banal na kahanga-hanga, papurihan natin at lahat ng bansa. O sakramentong banal na kahanga-hanga, tanggapin natin buhay niyang biyaya. Dugo ni Kristong sa krus ay umagos, mula sa sugat niya't pagilirang inulos. Dugong naghugas sa salang nagawa ng taong naglilos sa katapatang sumpa. O sakramentong banal na kahanga-hanga, papurihan natin at lahat ng bansa. O sakramentong banal na kahanga-hanga, tanggapin natin buhay niyang biyaya. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga nakinabang sa dulot mong katapusan at buhay, ay dumadalangin sa tulong ni Mariang Ina at Birhing Banal. Ang mabuting balita ay may palaganap sa tanan, at ang Espiritu Santo ay lubos na manahan sa sanlibutan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakilahok sa Eucharistia, yung banal na misa. Kayong narito sa loob at sa labas ng labanan ng Itim na Nazareno, kayong mga naugnay sa pamagitan ng live streaming sa iba't ibang social media at naugnay sa iba't ibang paraan sa pamagitan ng cross-posting. Naway ang inyong panalangin ay dinggin ng Pong Isus Nazareno. Salamat sa lahat ng mga
tumutulong at walang sawang nagbigay ng donasyon upang makatulong ang Quiapo Church sa mga kapwa nating nahihirapan dahil sa pandemya at dahil sa kalamidad. Salamat sa iyong tulong, pagpalain ka ng Panginoong Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo lagi ng Pong Isus Nazareno. Pabaon po sa misang ito. Ang mahal na Birhen Maria ay ina natin. Mahalin natin siya ng tunay. At lahat ng ating pamimintuho ay dapat sa pamagitan niya sapagkat siya ang tunay na ina nating lahat. Ngayon na po ang pagbasbas. Mangyayari po lamang itaas bahagya mga bagay-bagay na pagbasbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Isus Nazareno, iniagos na ng cross ang walang malo na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mong kilingan ang kanon nagsusumamo sa iyo. Makamtanaw nila yung katugunan at tanggapin ang kasagutan may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dalang mga imahin, dasalan, mga bagay-bagay. Basbasan ang may mga karamdaman. Sa pamagitan ng benisyon nito naway maalala ng pangako ng sa binyag na ikaw ang kaibigan at paglalingkuran bilang Panginoon magpasa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kang taglayang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Isus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang Pong Isus Nazareno. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno.